Paano mo malalaman na hinahabol ka ng sabihin mo ng pains and traumas ng iba or nadadamay ka or test na sinasabi nila or insecurities and jealousy ng iba? Pag sa test, malalaman mo naman yan eh. Pag observant ka and vigilant, malalaman mo. Pero pag hindi, magtataka ka talaga na bakit ganun lagi ang na-experience mo, sitwasyon, sa loob ng pamilya, sa labas, at sa sarili mo. Katulad ng pag magagalitin ka, bakit kaya laging pinapainit ang ulo mo? Or bakit kaya parang may sitwasyon na gustong palabasin yung init ng ulo mo, yung magagalitin ka. Yung madaling lumabas yung angerness mo at hatred. Tapos, yung madali ka pang, yung ikaw pa yung taong lalabas agad yung and further, magwawala yung iba, diba? Or magbubunga nga ganun. And pag sa test, yan, pains and traumas mo na hinahabol ka or nadadamay ka sa pains and traumas nila. Pag nadadamay ka, alam mo na ang sarili mo na meron ka na nung reflection, yung accountability. Pero bakit na-i-experience mo pa rin? Ibig sabihin, nadadamay ka sa pains and traumas ng iba, ugali ng iba at ganito, ganyan. So, nakuha niyo po yung common sense po doon. Yung sitwasyon, pangyayari, at mangyayari, gagawin nila. At minsan sa imagination din eh. Parang biglang dumating siya. Tapos mag-further parang imagination na lalawak yung isipan mo. Tapos darating na naman si paranoia. Tapos ganito ganyan. Wala na. Panglaban lang dyan, acceptance and reflection lang din. Accountability. Na dumating yan sa pag-iisip, kahit hindi ikaw ang nagsimulang nag-isip. Kasi biglang, parang magic na biglang puff, na papasok sa isip minsan. Lalong-lalo pag tungkol sa lust. Lalong-lalo dyan sa gender ng male or yung mga curious. Kaya, lakas talaga din ng sin ng lust. Pagsisinungaling, ganun. Lahat na actually. Laziness. Or katamaran sa Tagalog. So, hanggang dito lang yung video ko. Pero sana naintindihan niyo po yung explanation ko. And kunin natin yan kahit negative as positive para lalo tayong lumakas sa loob. At huwag laging emosyon na nagiging crisis. Tapos lagi pa nating iniisip yung hurt and hatred. Hanggang lagi na lang tayong nagtatampo or sulk sa English. Tampo hanggang insecurities na lang ang lumalabas. Minsan, maglilid pa ng envy and jealousy. Bakit maglilid ng envy and jealousy? Or sabihin mo ng ego and pride. Plus paranoia. Merong kasi, alam mo ba yung yung nakikita mo yung iba na parang magaan, walang problema,
Tapos ikaw, hindi ka makawala. Tapos may kakilala kang ganun na tao na parang ang dali sa taong yun na kahit may problema siya is na nagmagana at nakakawala. Ayan. Maglilid ng envy and jealousy talaga yan. So good luck to us for our spiritual, emotional, physical, etc. growth and learning na darating sa atin. Welcome it with willingness and excitement. Kahit sa una, mahirap. Pero pag sinanay mo sarili mo, hanggang lumakas ka. Additional, paano malalaman din na may kailangan kang pains and traumas na i-heal? Alam mo naman yan, masasaktan ka. Lalabas din ang insecurities. As pag na-heal ka sa traumas and pains mo, masasaktan ka din. Kasi pilit nilang, parang alam mo na, pag na-heal mo na yung pains and traumas mo, parang na-shift yung narrative din na papamukha sa'yo na hindi pa. Parang sasabihin nila, sure ka? Hindi nila as in sasabihin na sure ka or hindi pa. Pero another level. Pero para lalong lumakas. At lahat ng ibato nila sa'yo is wala na. Wala ka ng pakialam kundi move on na lang. And keber, hayaan mo na lang bibig nilang magsalita ng ganito-ganyan. And meron ka ng protection sa boundaries and limitations nung mga pinagsasabi nila. Kasi pag dati madali kang masaktan, parang may kakaibang, hindi kakaiba, may kutsilyo na tumusok dyan sa damdamin na iiral ang insecurities, tapos hate and hatred din na katulad nila, bakit nila ginagawa yun. So yan, another level, pero another level of lakas hanggang makuha mo yung peak na tinatawag nila. Good luck sa atin and God bless. Paano mo malalaman na, well, sabihin ko muna, itong mga sasabihin ko or state ko is a way para i-accept mo and mag-reflect para lalo kang lumakas sa loob at makapag-move on. Hindi laging hurt and hatred, insecurities, envy and jealousy ang nangyayari sa sarili mo. Na makawala ka sa hindi magandang pakiramdam. Yung hindi mo na lang laging gagawin sa iba kung ginagawa sa'yo, or magluluklok sa isang sulok at magtataka. So, ang topic ko is, paano mo malalaman kung nadadamay ka, ginagawa sa'yo, at ginagawa mo? Katulad ng pains and traumas. Paano malalaman na nadadamay ka, ginagawa sa'yo, ginagawa mo? Pati yung insecurities, yung magagalitin, yung nang lalait, parang ugali. Parang yung ugali mo ginagawa sa'yo. Or gagawin mo.
or gagawin pa lang, or hinahabol ka or nadadamay ka. Mga hindi magandang ugali. Or sabihin mo nang hindi naman ganun ang ugali, pero parang nadadamay ka, hinahabol ka. Nandyan yung test, baka kailangan mong lumakas. Kung ginagawa sa'yo, nadadamay ka or ginagawa mo. Kailangan mo nang mag-realize, mag-reflect, at mag-accept na ginagawa mo yan. Katulad ng sitwasyon na bakit lahat na lang ng makasalamuha mo is sinisisi ka. Dalawang rason yan. Kasi baka ganyan ang ugali mo. Marunong kang mangsisi, pero hindi mo tinitignan yung ugali mong ganun ka din. Or sinisisi ka nila kasi hindi ka marunong mag-stand sa sarili mo. Para mag-stand ka, ipaglaban mo yung sarili mo. Para makuha mo yung confidence, encourage mo. Na ipaglaban yung sarili mo. Kung baga nga, consequences to consequences. Pag na-heal mo na yung pain syndromas mo, mag-shift din yan. Magle-level up. Kung paano ka sisihin or usigin ng kapwa mo or sitwasyon. Pero ibig sabihin yan, be excited to face those circumstances. Hanggat kaya mo. Face it. Huwag kang susuko. Kasi at the end, pag nakuha mo na yung peak, kahit anong gawin nila sa'yo, ang tinutukoy ko ngayon is yung mga mahabagin na tao, yung kind, yung may empath, yung may understanding, na kinukonsider mo naman sila. Bakit na lang ganun lagi ang nararanasan mo sa kanila? Ibig sabihin, kailangan mo nang mag-stand at harapin. Kasi nga, kung nakuha mo yung peak, binabanggit ko to kasi naranasan ko yung process. Isa ako sa inyo. Pero huwag kayong mag-fall down. Nagawin din sa kapwa nyo yung ginagawa nila. Kasi you're lowering your identity. Magiging isa ka din sa mangmang na katulad nila. Bakit mangmang ang tawag sa kanila? Kasi they don't consider someone's feelings. They don't understand. They don't have that kindness. They don't have that empath. Kaya bara lang sila ng bara. Go lang ng go. Wala silang pakialam kung hindi maganda ang ginagawa nila sa kapwa nila. So baliktarin ko naman yung sasabihin ko ngayon naman is yung mga gumagawa ng hindi maganda. Automatic naman yung consequences. Nabanggit ko naman dito sa video na kung anong ugali mo na hindi maganda, ganun din ang mararanasan mo. Para mapahumble ka,
times tenfolds pa. Kaya bilang isang mabuting tao o masamang tao, hindi maganda rin yung sobra. Sobrang mabuting tao, sobrang masamang tao. Kailangang balance yan. Para hindi natin abusuin ang isa't isa. Para hindi natin i-disrespect ang isa't isa. Para wala tayong maapakan. Para meron tayong ma-consider na tinatawag nila. Kasi you will drag down one another. For the good people, the consequences will drag down the ones who did bad to them. As the bad doers drag down themselves. But for those very empathetic, they will only drag down themselves by empathizing themselves also. Yung maawa na sila sa sarili nila. Yung mawawala na sila sa landas na hindi nga talaga ata mabuting maging mabait na tao. Sila mismo ang magde-decide kung napupunta sa hindi magandang landas. Pero yung masamang tao, automatic naman na sila ang nag-decide na pumunta doon sa hindi magandang daan. Subos, too much mabait na tao and too much masamang tao have to balance themselves. Kaya yan. Kinaya nga ng ibang tao, kinaya ko nga eh. Isipin nyo na lang yung sin of laziness. Kasi isa yan sa magdadrag sa tao. Idadrag down kanya na huwag isipin ang pagbabago at learning.